diretso. Nasaan ang mga flood control? Nandyan ang mga flood control. Overwhelm lang. Nandyan. Nandyan yung mga flood control na overwhelm lang. Putang ina, nandyan daw Nandyan, sabi niya. Asan? Many months later. Wala kaming makita. Okay, ina niyan. Sabi mo nandyan, ba't ngayon wala kang makita? Di ba sinasabi na namin sa'yo, Bongbong? Sinabi na namin sa'yo yan, di ba? Sir, putang ina niyan. Flood control, sinasabi mo, pinagyayabang mo yung flood control. Tapos nagbaha. Nagalit ka, ang sabi mo pa, binangga. 1 taon na nakalipas. Sinabi mo yung may flood control pero binangga ng barko. Tapos pagkatapos naman sinabi mo may flood control pero na-overwhelm. Nandyan yan, sabi mo. Ngayon, hinanap mo. Kasi ilang beses na naman kayong ilang beses na naman umulan. Bago magsona. Kaya bang yabang mo pa. Ngayon, ikaw ang naghanap. Nasaan? Kahit isang hollow block. Isang semento, walang equipment dito. Lahat itong project na ito, ghost project. Yan ang sinasabi ko. Multo. Dancing with the beat with DJ Glenn on the mix. Marcos Bangag. Ay, magandang hapon. Umaga, tanghali, mga banateros worldwide. Kamusta naman ang buhay-buhay? Ito na naman ang inyong pinaka-paboritong fake news peddler sa balat ng YouTube, ang vlogger na hindi dapat iniintindi, ang vlogger na hindi dapat inaasikaso, at ang vlogger na dapat fina-follow nyo, nila-like at sinishare. Ang vlogger na pwede mong panoorin, pwede mong hangaan, pero wag na wag kang mai-inlove. Bawal yan. Another day, another uratan session with yours truly, Boss D. At pasasakitin na naman natin ang mga ulo, katawan, atay, balumbalunan, kasukasuan, puso, isip, kaluluwa ng lahat ng mga punyeta, lahat ng mga iyo di puta, lahat ng mga switik, na mga kurakot, magnanakaw, manguumit, mambubudol, sinungaling, mga adik, mga pusher, lahat ng scammer, at mga scumbag sa gobyerno, mga demonyo, mga satanas, mga Judas, mga Barabas, mga Hestas. At kamusta naman ang inyong mga araw? Nako po, matindi pa rin, malupit pa rin, mga bossing. Ang mga pangyayari, issue sa bayang Pilipinas, animal na yan. Grabe grabe talaga naman. Sa sobrang lupit ng mga kaganapan sa bayan, naku po, ang mainstream media ang mainstream media na paghahalataan kayo Oo, bigla kayo may mga pinalulutang na mga bali-balitang hindi dapat pinag-uusapan Oo, yung mga balita na dapat na na hindi naman inaasikaso, mga punyeta kayo Pinalulutang nyo na naman para matakpan yung mga issue ng bayan Kala nyo hindi namin kayo mahuhuli Huli kayo. Mga buwisit kayo. Pero bago ang lahat, syempre magpasalamat muna tayo sa lahat ng mga kababayan natin na masugid na nanonood, masugid na sumusunod at tumatangkilik sa ating munting channel. Oo, syempre para tayo ay para naman maging maganda ang ating maging maganda ang ating buhay.
Oo, mag-follow naman kayo, ha? Follow lang. Oo, anong hana naman? Ang aga-aga eh. Oo, mag-follow kayo, subscribe, like, share. Meron tayong Facebook at syempre mga Banateros Brothers. Hindi nyo pa kami papapanood sa inyong mga telebisyon sa Simenay, kaya dito muna tayo mag-usap-usap. Follow ninyo lahat ng mga Banateros, lahat ng mga bisdakeros, lahat ng mga nagbablog. Follow ninyo yan. Sila PH Update, may mga malalaki na followings ng mga yan, pero follow nyo pa rin. Oo, kailangan. Lahat ng mga nasa abroad na mga nagbablog, na mga talagang lumalaban para sa bayan. At lahat ng nandito sa Pilipinas, syempre. Importante sa lahat yung mga nandito sa Pilipinas. Kailangan i-follow, subscribe nyo mga yan dahil syempre, sabi ko nga sa inyo, mas delikado buhay ng mga nagbablog dito sa Pilipinas. Oo, kasi dito pwede kang gipit-gipitin katulad natin, ginigipit lang. Pero laban lang, hindi tayo dapat nagpapatakot sa mga hayop na yan. Hindi naman tayo mga kriminal pumatay ng tao nag-droga eh. Kung mga kasong lang yan, kasong harassment lang yan, okay lang yan, ganun talaga. Basta ang importante, laban lang. Di ba? Sabi ko nga dati gusto ko maging vlogger. Ngayon na naging vlogger na ako, parang ayoko na. Mas gusto ko na lang maging contractor sa DPWH. Sana all. Grabe, no? Utang inang yayaman ng mga nasa DPWH. Ang yayaman ng mga nasa DPWH, ang yayaman ng mga kontraktor ng DPWH. Ayop yan, nakita nyo yung mag-asawang Diskaya? Diyan sa Pasig, tumakbong mayor yung buti natalo. Alang iya, ang daming pera. Nagsimula lang daw sila na maliit na kontraktor, tapos lumaki ng lumaki. Aba, mantakin mo. Ang dami nila sasakyan, daan-daan. Tanginang yan, sabi ko, ibang klase. Ang sarap talaga ng pera ng taong bayan. Taas ang pinakamatindi, ang lalakas ng loob, ifo-flaunt pa nila. Ang lakas ng loob, ipapakita pa nila. Hayop na yan. Yung mga congressman naman, ganun din. Ang gaganda ng relos, mga naka-bulletproof na mga sasakyan. Ang daming mga convoy pag nakikita mo sa daan. Yung mga anak, ang yayabang, putangin na yan. Kung makagasta sa mga beer house, sa mga gimikan, nakala mo sila ang hari ng Pilipinas. Oo talaga. Kung makaasta yung mga hinayupak. Nakita niyo yung sa Cebu? Dati lang nagtitinda ng kawayan. Utang ina niya, nagtitinda ka lang ng kawayan. Ngayon, bilyon-bilyon na niyo. Paano ka nagkaroon ng bilyon-bilyon? Nagtitinda ka lang ng kawayan. Boy, may sabi nga sila, ha? May sinabi nga sila, kung gusto nyo. Yun daw taga Cebu. Konektado daw yan kay Gwen. Oy, grabe kayo. Wala na nga yung matanda eh. Natalo na nga eh. Hinahabol niyo pa yung kaibigang kontraktor. Diyos mio. Ay grabe, ang gagaling ng mga kontraktor natin. Talaga naman. Tayo na, kaya pala ang bibilis matapos ng mga proyekto. ng mga proyekto. Hayop yan. Tutusukan lang ng 2 bakal yung ilog. Putang ina, pipirmahan na ng mga buwisit na yan. Bang klase. Diyos ko po, kaya pati mga mayor, congressman, lahat imbestigahan. Kayo maniwala, di alam ng mga mayor yan? Kayo maniwala. Na hindi alam ng mga mayor yan. Diyos ko po. Ito, katulad nito, may papakita ko sa inyo. Ito, ganito gumawa ang mga animal. Ayan, putang ina, ang galing. Ang galing, di ba? Tsaya, kita mo yan? Hayop yun, lupa, tapos, putang ina, nilagyan ng tanse. Alam mo yung tanse? Yung tansi na tali na yan nakaganyan. Putang inang yan. Yan yung guide nila kung gaano kakapal lang yung simentong ilalagay nila. Mantakin mo, tinan mo. Yung tali nakasayad na sa lupa, Hayop naman na yan, Hindi ako marunong mag-construction, pero putya, alam ko naman siguro yung tama at saka mali. Anak ng tinapay yan. Saan ka makakita? Simento, tapos ibinuhos sa lupa,
Tangina, iniisip nila yung lupa at saka simento, magsasanib sila. Tangina nitong mga to, ang sarap pagbabarilin sa ulo, no? No, ang sarap pagsusuntokin sa kilikili ng mga hinayupak na ito. Tingnan mo, sino kayang kontraktor itong putang inan to? Saan nag-aral kaya tong engineering, tong putang inang engineer na ito? Alam mo, meron akong ako kasi nagpagawa ako ng bahay, no? Nagpagawa ako ng bahay, tapos kumuha ako ng engineer. Kumuha ako ng engineer. Nung una, gawa ng bahay ko, okay naman. Tapos biglang nilayasan ako. Kumuha akong bago. Ang daming sinisita ng bago. Ito, mali ito. May mga ganun pa sila. Kailangan yan, compliant, ganito, ganyan. Puta, tapos makikita mo, ito. Kasi ako engineering din ako eh. So marami akong mga kaibigan ng mga civil engineer. Siyempre yung basic ng engineering, may mga subject tayo niyan eh, yung mga strength of materials, ganyan. Surveying, hindi tingnan mo yan, Sinong gunggong kahit sinong abnormal, alam na mali ito eh. In broad daylight ginagawa nila ito, mga bossing. Saan ka naman makakita ng ganyan? Tapos ina-credit ng gobyerno yan. Tingnan nyo. Ayan, putang ina, Tingnan mo yung mga nagtatrabaho. Tingnan mo dito ka sa Pilipinas. Sabi ko nga sa inyo, ang Pilipinas patras eh. Tingnan nyo yung mga nagtatrabaho. Puta, naka-short. Nakahubo. Puta, mga nakachinelas. Saan ka naman? Sabi ko nga sa inyo, galit na galit kayo sa China, pinagtatawanan ninyo yung China. Pag nakita nyo yung construction ng mga Chinese, putang ina niya, kompleto yan. Naka hard hat, naka yung sapatos na hindi na tatagusan ng pako, naka safety shoes, at saka talagang yan, proper. Yung kanilang yung attire pa lang nila, palpak na eh. Hindi ba? Sabi ko nga sa inyo, dapat hindi lang ini-inspeksyon yung gawa. Dapat ultimong mga kontraktor, mga gamit, pati yung mga trabahador, dapat yan eh. Chine-check yan ng mga taga-DPWH. Isipin mo yan. Alam mo, sabi ko nga sa inyo, yung ibang bansa, yung ibang bansa, puta, nagpapabilisan na ng tren. Yung China, may maglift na sila na tren. Alam mo yung maglift na tren? Kasi sabi ko nga sa inyo, nasa Europe ako noong nakaraan, pagsakay ko dun sa bullet train, nararamdaman ko pa yung riles. Gumaganon pa. Ngayon, may kompetisyon ang Japan at saka ang Paris ba yan? Basta yung bullet train ng Europe, may kompetisyon yan at saka yung Japan. Yung Japan, na din, yung bullet train nila, release pa din, pero mas mabilis. Bakit? Kasi yung aerodynamics, yung nguso ng mga bullet train sa Japan, ang hahaba. Kasi di ba meron yan ganun na tunnel. Pagpasok mo sa tunnel, siyempre mabilis na mabilis papasok sa tunnel yun. Sa Japan, mahaba yung nguso niya, pag parang may tuka. Para pag lumabas daw siya ng tunnel, hindi sumasabog dahil yung bullet train daw ng Europe, pag pumasok sa tunnel yun at lumabas, pumuputok daw yung boom, gano'n. Ano ka ba? Haka nang humasabog yun. Ngayon, yung sa Japan daw, lumulusot lang siya para siyang kutsilyo. Kasi matulis yung uso niya. Doon siya umangat, kaya mas mabilis siya. Pero alam niyo yung China, matindi. Meron na siya. Alam mo yun, yung maglift. Yung hindi na nakasayad sa release. Anak ng tinapay. Sabi ko nga sa inyo, meron nga isang bansa eh. Yung robot nila nagsusuntukan na eh. Ganun na sila ka-advance. Tapos ang dami na nilang mga teknolohiya. Mantakin mo, putang ina niyan. Dito sa Pilipinas, tinan mo yan. Gagawa ka ng construction, putang ina, walang bakal, semento lang. Semento at lupa equals pera na kagad dyan. Hanip naman talaga. Tapos nagagalit kayo kapag sinisita natin ng gobyerno. Nagagalit kayo pag sinisita natin ng Pilipinas. Putang ina, ganitong ginagawa ng mga politiko at saka ng mga kurakot sa gobyerno sa Pilipinas.
Hindi ba nung nakaraan, tinan mo, galit na galit si Claire Castro. Nung sinabi ni BP Sara na itong Pilipinas, late na late talaga yung mga estudyante. Tangina na galit siya. Si Claire Castro na sinasabi niya na si BP Sara daw ay failure. Parang ang dating, ang pinalalabas ng mainstream media na hinihila ni BP Sara, sinisiraan ni BP Sara yung Pilipinas sa mga Pilipino, mga gago. Paano mo sisiraan yung sirana? Hindi ba? Pinapaintindi, pinapaalala lang, baka nakakalimutan ng mga OFW na ang Pilipinas bulok kasi masyado maganda sa ibang bansa eh. Tingnan mo, nagagalit kayo pag sinisita gobyerno tapos ganito ginagawa sa bayan natin Pilipinas. Putangin na yan. Hindi kayo maiinis dyan. Ang husay Utang ina, walang gamit yan. Basta buhos lang ng buhos yan. Ang tinatawag literal na buhos. Sige. Ano pa? Ayan, puta, ipalahin mo. Ayan, puta, nakapaa, isipin mo yan. Yung isa, kinamay na. Puta, ang galing din naman pala. Tang ina yan, mga sculptor pala yung mga pinagkukuha nila. Hindi pala mga construction worker, mga sculptor pala mga putang ina. Tingnan mo, inaano lang nila, kinokortehan lang nila. Yan ang construction sa Pilipinas. Puta, pag nakita to ng ibang bansa, sasabihin, putangin ng tong mga Pilipino na to. Mga gago rin, Pero alam mo yung mga construction worker natin sa ibang bansa, alam mo ba, sa Middle East, yung karamihan ng mga structures dyan, Abu Dhabi, Dubai, Qatar, halos karamihan ng mga mga engineers, mga Pinoy. Grabing standards. Alam nyo ba nung panahon ni Pangulong Duterte, ha? Noong panahon ni Pangulong Duterte, noong gusto ni Pangulong gumawa ng mga projects, build, pruta. Ito na yung build better more ni Bongbong eh. Hayop yan, nung gumawa si Pangulong Duterte ng build. Nung nabalitaan nung mga inhinyero sa ibang bansa na gumagawa ng mga malulupit na mga tunnel, malulupit na mga riles ng tren, malulupit na mga tulay at mga struktura sa ibang bansa. Mantakin mo talent ng mga Pilipino pinakikinabangan sa ibang bansa. Nagsipuntahan lahat ng magagaling doon. Putang ina, itong mga gagong to natira. Yung mga tarantado mga yan na natira. Nagsiuwian sila dito sa Pilipinas. Umuwi sila. Sabi nila, Pangulo, kahit libre. I-hire mo kami. Tutulong kami para gumanda naman ang Pilipinas. Mga taga-Europa, mga taga-Middle East, mga taga-Amerika. Nagsiuwi, mga engineer para tumulong kay Pangulo. Putang ina, tingnan mo, tumutulong sa gobyerno ngayon. Mga ogag. Ayan puta, ano lang nila, kinukortehan lang nila, nilalagyan nila ng mga bato na design, kokortehan nila na gano'n, tapos patitigasin nila. Wag mong hahawakan yan kasi magigiba yan. Puta, mananalangin sila, wag umulan. Pag umulan, tatangayin ng tubig lahat yan, hayop yan. Kaya naman pala yung mga baha, puta na mabuhangin. Kaya pala mabuhangin yung mga baha. Pucha yan, dito nang gagaling. Tingnan mo ang ginagawa ng mga ogag. Tingnan mo, naka-short, nakahubad, pala. Tangina, saan ka makakita ng ganyan? Diba? Dapat itong, sabi ko nga sa inyo, this video shows kung gaano katarantado ang mga nasa gobyerno. Boss Dada, ba't mo na naman sinisisi sa gobyerno? Tangina man takin mo, nakakalusot yung mga ganyan. Yung mga ganitong mga trabahador nakakalusot, hayop yan. Anong mga kontraktor? Ang inang yan, kontraktor yata ng mga paso eh. Itong kinuha nila ng mga tao, tangina tigagawa ng paso. Kasi yung paso, wala yung mga bakal-bakal eh. Ayan tingnan mong hayop na yan. Inukortehan lang nila tayo ng mga tigagawa ng paso yan. Oo nga. Tapos pagtapos nilang kortehan, hihipan nila. Pag natuyo yan, putya, pupunta yung tarantadong congressman, mayor, kung sino man. Mag-i-inspection na ganyan. Ayos. Putang ina, pera na.
Tapos pupunta rin yung yung contractor. Oh, okay, maganda gawa, pirma. Oh, tapos na. Party-party na tayo. Stone masonry. Oh, putang ina, ship mo yan, oh. Kahit 5,000 eh. Di ba kahit 5,000? Diyos ko po, ganyan ang estado ng Pilipinas ngayon. Tapos magagalit kayo sa vlogger. Magagalit kayo kapag sinita kayo. Putang ina, ganito ang ginagawa nyo. Flood control project yan. Hayop naman talaga, oh. Oo, ngayon ganito ngayong kayabang mga bossing. Etong natin, etong presidente natin, ganyan kayabang. Kapag kayo'y may pangangailangan, sabihan niyo po itong magigiting natin mga LGU. Sabihan daw yung mga LGU. Oh, sabihan daw yung mga magigiting na mga LGU. Magiting saan? LGU executive. Sabihan niyo po ang ating mga iba't ibang department at iba't ibang agency kung ano Oh, sabihan daw yung iba't ibang department. Oh, ano pa? yung pangangailangan ninyo. Nakikinig po kami sa inyo at sa ganung paraan ay gagawa namin paraan upang pagandahin ang serbisyo na ibinibigay ng pamahalaan. Tangin ang ganda ng serbisyo, Bongbong. Pakaganda ng serbisyong binigay nyo. Butamantakin mo, saan ka makakita ng ganyan serbisyo? Oo, yung mga dating tagagawa ng paso, naging mga construction worker na instant. Hayop yan yung lupa, pinatungan ng simento, tapos pinatuyo, maganda na yung serbisyo. Sabi ko sa'yo, nuknukan ka kasi ng yabang eh. Inuuna mo kasi yung yabang mo bago yung gawa eh. Hayop yan. Lagi po kaming nandito. Hindi na po ang ating mga kalihim ay hindi na po natutulog itong mga ito. Utangin na, hindi na natutulog. Puta partida, hindi na kayo natutulog. Pero mga tarantado kayo. Ganyan pa rin ang nangyari sa bayang Pilipinas. Hindi na kayo natulog. Paano pag natulog kayo? Ang ina, sana hindi na kayo magising. Alam ko po yan. Dahil ako rin, hindi na po ako natutulog. Tayo na, hindi na daw siya natutulog. Oh, hindi natutulog yung mga kawani niya. Hindi na rin siya natutulog. Pero wala sila nagagawang trabaho. Ganito yung mga kapitbahay mong tambay. Gising magdamag, pero putang ina, walang nagawa. Ganyan ang legacy ni Bongbong. Puro salita. Hindi na po ako natutulog. Pag tinatawagan ako ng alas 10 ng umaga, sumasagot. Kaya, ba't nawala? At mabuti na lang yan. Kaya saka na tayo matutulog at marami pa tayong gagawin. Kaya Marami pa kayong nanakawin. Tang-ina nyo. Mga hayop talaga kayo. Ngayon nga sabihin na hindi ito dapat isinisisi kay Bongbong kasi siya ang naggano nito. Hindi mo dapat sinisisi yan sa presidente. Siya nga ang nag-e-expose eh. Talagang kailangan niyang i-expose. Huli na siya eh. Kailangan niya talagang i-expose dahil bistado na siya. Mismong nagre-reklamo na taong bayan ni Mantaki mo konting ambon. Dati walang baha, ngayon sobra-sobra yung baha tapos pinagmamalaki yung mga flood control projects. 1 bilyon isang araw ang ginagasta. Pucha, yung iba nga sinasabi nila bawat kilometro daan-daang milyon. Tayo inang yan. Kilometro pala talaga ng simentong walang bakal. Saan ka naman? So hindi na daw sila natutulog kahit anong oras mo sila tawagan. Baka sa kakurakutan kahit anong oras ready kayo. maraming salamat sa inyo. Ako po ay nandito po. Andito ang inyong pamahalaan upang lagi kayong pakinggan, upang lagi kayong tulungan, upang gawin ng lahat, upang pagandahin ang inyong kabuhayan, upang pagandahin ang buhay ng inyong mga pamilya, ng inyong mga komunidad, at sa ganung paraan ang buong Pilipinas. Paano gaganda, Bongbong, ang buhay ng buong Pilipinas? Paano gaganda ang buhay ng buong Pilipinas kung ganyan?
Nakita nyo naman kanina ang gawa nila, di ba? Nakita nyo naman yung mga flood control project o yung mga flood control scam at hearing. Nakita nyo naman, ang gumaganda lang ang buhay, yung mga kakutsaba nyo eh. O hindi ba? Eto pa. Sige, dire-diretso. Nasaan ang mga flood control? Nandyan ang mga flood control. Overwhelm lang. Nandyan. Nandyan yung mga flood control na overwhelm lang. Putang ina, nandyan daw Nandyan, sabi niya. Asan? Many months later. Wala kaming makita. Okay, ina niyan. Sabi mo nandyan, ba't ngayon wala kang makita? Di ba sinasabi na namin sa'yo, Bongbong? Sinabi na namin sa'yo yan, di ba? Sir, putang ina niyan. Flood control, sinasabi mo, pinagyayabang mo yung flood control. Tapos nagbaha, nagalit ka, ang sabi mo pa, binangga. 1 taon na nakalipas. Sinabi mo yung may flood control pero binangga ng barko. Tapos pagkatapos naman sinabi mo may flood control pero na-overwhelm. Nandyan yan, sabi mo. Ngayon, hinanap mo. Kasi ilan beses na naman kayong ilang beses na naman umulan. Bago magsona. Kaya bang yabang mo pa. Ngayon, ikaw ang naghanap. Nasaan? Kahit isang hollow block, isang simento, walang equipment dito. Lahat itong project na ito, ghost project. Yan ang sinasabi ko. Multo. Ang inang yan. Ang yabang-yabang. Ang yabang-yabang pag sinusukol mo, pag nagsusumbong ka, pag tinatanong mo, galit. Andiyan lang yan. Ano ka ba? Nung siya na naghanap, puta, wala na. Nganga na. Di ba? Yan ang sinasabi natin sa iyo, sir. Tapos ngayon, pakinggan natin yung yung sasabihin niya. Patungkol dito sa hinahanap niyang flood control, kasi ikaw hindi ka nakikinig eh. Sige, pasok. Ay, nako. Talaga naman. Thank you. Disappointed, sir? Yes. Disappointed? Extremely. Well, more than disappointed. I'm actually... I'm getting very angry. Meron bang angry tumatawa? Anak ng tinapay ka, Bongbong. Walang ganyang galit. Putang ina, pag ako galit, pati sarili ko, inaaway ko. Ay, pagkagalit, di ba? Alam mo yun, hindi ka talaga proper eh. Sobrang hina mo talaga, sir. Sa totoo lang. Kasi, hindi mo na nga alam yung trabaho mo. Hindi mo na nga alam na tinotolongges ka ng mga nasa paligid mo. Yung magalit, hindi mo pa alam kung paano. Oo. Talaga. Hindi niya alam kung paano siya magagalit. Saan ka makakita ng nagagalit, tumatawa? Nasabi ko nga sa inyo alam niyo sabi ni Inday Sara, alam niyo si Bongbong, yung ginagawa niya, yung ginagawa ni Bongbong na yan na pag-expose sa flood control, kasi nga, para sa susunod na bumaha, kapag wala nang sisisihin tao, bakit? Umaming na sila sa pagkakamali nila eh. 'Di ba ganyan ang style ng mga ganyan ang style ko eh. Sa opisina ganyan ang style ko. Syempre may mga tao ako, meron din akong boss. So kapag nagalit yung boss ko at may nakita siyang mali sa ginawa ko, pucha, hindi na ako nagdadahilan. Lalo na kung alam ko na talagang mali yung ginawa ko. Anong gagawin ko? Aamin na ako kagad. Sir, sorry po talaga. Na-mislook ko ito. Hindi na po ito mauulit. Rest assured. Diba? Magagalit ka pa ba? Hindi na. Umamin ka na eh. Ganun lang yun. So ngayon, ito si Bongbong, ganun ang ginagawa niya. Dahil galit na tao, kunyari, kasama niyo ako. Ginakagalitan siya ng tao eh. Pangako ka ng flood control. Kaya ikaw sinungaling ka eh, 'di ba? Gaganon siya. So, siyang binubuntunan ng tao, kaya ang gagawin niya, ituturo niya sa iba yung sisi. Kunyari, pati siya galit. Eto, pak. Eto yung mga kontraktor,
Ito yung palagay ko nga, sabi nga, may mga nakita pa nga akong post sa Facebook na baka hindi nagkabayaran ng patas eh. Baka ang kumita, yung kabila lang, baka yung side nila hindi kumita, kaya ini-expose nila yung mga yung mga kasamahan nila. Sabi ko nga sa inyo meron talagang pagkakataon na ang sistema ginagamot niya yung sarili niya At ito na yun, natural na ginagamot ng pagkakataon ang sistema. Kita mo to, sila nagtitirahan. This is under your administration. This is under your leadership. Kahit na co-equal branch mo ang Congress at ang Senado, ikaw pa din ang bossing ng Pilipinas, ikaw pa din ang driver. So kailangan kung magalit ka ng todo at kailangan i-expose mo lahat kung pwede lang. Natatandaan nyo si Pangulong Duterte pag nagalit? Naglalabas ng matrix yan, puta, magsasabi ng mga pangalan yan, idemanda nyo ko kung gusto nyo. Tangina ninyo, mga kawatan kayo Nilalagay niya lahat yan, di ba yung mga 5 general na pinangalanan niya, pati mga mayor, pinangalanan niya nasangkot sa drugs. Anong ginawa? Nagsiliparan. Ito wala Wala Bantakin mo, galit ka na tapos patawa-tawa ka pa. Kaya nga tama yung sinasabi ni Inday na ginagawa niya lang yan, naguhugas kamay lang para hindi siya madamay, bumaha ulit sa susunod. Ang sisisihin na ng taong bayan, hindi na siya. Ang sisisihin na ng taong bayan, yung mga yung mga kongresista, ipinagyayabang niya ito sa kanyang SONA. Tapos biglang ngayon, pinagyayabang mo sa SONA, wala naman pala. Ganyan kasinungaling tong visit na ito. Magpapakita sila ng mga ginagawa nila, pero pag hinanap mo, wala naman talaga. Hindi natutulog. Hindi na kumakain. Sobrang busy, sabi ni Claire Castro. Trabaho daw ng trabaho. Tapos putang ina, wala palang nagagawang trabaho. This is what's happening here. Paano naman? Wala talaga. 220 meters, 55 billion. Completed ang record ng public work. Completed ang record. Tapos, umuungol ka lang Walang ginawa. Kahit isang araw hindi nagtrabaho. Wala. Wala kang makita. Puntahan ninyo. Wala kayong makita kahit na ano. Tuloy-tuloy ang pagbaha doon sa kabila. Galit ka na niyan. So, yes. Sir? Gumaganyan. Walang magagawa yan, Bongbong. Putang ina, kahit magpakamatay ka niya, walang magagawa yan. Yung pag-ungol-ungol mo, walang magagawa yan. Ano ang plano mo? Hindi ba? Ano ang plano mo? If all of these projects were properly executed and implemented, ang laki nang nawala na problema sana sa atin at sa mga taong bayan. At saka mas magiging maayos hanggang irrigation, hanggang sige, putang ina, nasuso ka na. Hindi alam kung anong sasabihin. Sige. Fresh water supply for houses. Pero ito yung ginagawa nila talagang nakakapinsala pa sa mga anong klaseng leader to? Anong klaseng presidente to? Sabi ko nga sa inyo, alam nyo sa Middle East, pagka nagnakaw ka, putol kamay. Pag pumatay ka, pugot. Dito sa Pilipinas, harap-harapan, tinatarantado ka. Tapos ang gagawin mo, uungol ka na ng uungol. Di namin kailangan yan. Walang Presidents. So yes, it's I'm not disappointed. I'm angry. Sir, there's a COA fraud audit of Bulacan Project. Angry ka na yan, sir? Para mas angry pa sa'yo yung galit. Anong end goal nun, sir? Filing cases? Yes, if need be, of course. As I said, ang trato namin with all of this is, siyempre marami yan. For example, falsification na ito. Yung ganito, dahil nag-report sila na completed. Hindi, kitang-kita naman na hindi completed. So immediately, that's a falsification. So that's already a very big violation. And for the big ones, talaga I'm thinking very hard to pipilahan natin sila na economic sabotage. Because Thinking very hard. Nag-isip ka pa niyan, ha? Economics.
Economic sabotage. Putang ina niyan. Hindi ba graft and corruption yan? Plunder yan, hindi ba? Kaya nga dapat yung plunder bitay. Hayop na yan. Economic sabotage. Economic sabotage is very clearly. Tignan natin yung utang ng gobyerno ng Pilipinas, ng Republika, ay mababawasan kung naging maayos lahat itong kasi Yun, puta, yan na nga eh. Yung utang sana, mababawasan kung naging maayos ito. So, ibig sabihin, hindi niya nabawasan yung utang, nagdagdag na naman siya. Hindi ba, utang na naman sila ng 2 trilyon? 2.5 trilyon na naman yung uutangin nila. Mantakin mo, hindi pa sila nakakabawas, may dahilan na siya. Kaya hindi nila nabawasan dahil dito sa mga nangyayari na to. So, utang sila ulit. Tapos ganito ulit ang gagawin. Sabi ko nga sa inyo dito kay Bongbong, mabibilib ka eh. Oh, napakayabang nito. Oh, napakayabang nito sabihin maayos ang Pilipinas. Economically stable daw tayo. Oh, maayos daw ang estado ng war on drugs. Bloodless, walang nahuhuling drug lord. Oh, tapos mga smuggler, binalaan niya, bilang ng oras, bilang ng araw nyo. Nagbilang lang pala ng araw. Hanggang ngayon, walang nakukulong na smuggler, walang nakukulong na hoarder. Oh, dito sa DPWH, sinabi na daw ito ni Inday Sara sa kanya. Sinabi ko na yan sa kanya noon. Sir, yung mga congressman, putangin na, kumakatkong. O, hindi daw niya pinansin. Kung talagang ito, hindi kawatan to, sana, inimbestigahan niya na nun. Hindi pinansin. Tapos ngayon, saka ka ngayon magkikilos, saka ka maghahanap. O, hindi ba ibig sabihin, hindi sincero itong kanyang ginagawa ngayon? Kasi noon pa daw sinabi sa kanya eh. Sinabi na noon, hindi pa rin ginawa. O, tapos ngayon, magdo-double time. Ngayon, magkikilos. O, tapos, mag-iinarte. Kunyari, depressed na depressed. O, mamaya, baka maglasing na naman yan. Babalikan na natin ngayon to, saan napunta yung pera? Hahabulin natin, kakasuhan natin sila. How long will that take? Hindi ba? O, wag nang kasuhan. Kinokontradict niya yung sarili niya eh. Mantakin mo, sabi niya, hahabulin natin to. Kakasuhan natin to. Economic sabotage. Tapos biglang, kakasuhan mo, tatagal lang. Ano mangyayari? In the meantime, we have to actually still build the Ayun. Gastos na naman. Okay nang ina niyan. Oh. Ngayon, we actually have to build. Okay, so gastos na naman. Tama? Oh, tang inang galing. Sinong gagastos? Taong bayan. Kanino ipapagawa? Sa DPWH. Kanino ibibigay ng DPWH yung trabaho? Sa parehas na kumpanya. Naputang ina gumawa ng ghost project na yan. Tarantado talaga eh, di ba? Mga gago talaga eh. Tanong mo, ito lang kasi yan. Ako presidente, putang ina, sinong contractor to? Pukin ang ina nyo, bibitayin ko kayo, hayop kayo. Tang ina nyo, magtago na kayo. Di ba? Ganyan ang galit. Meron bang galit? Galit na ako eh. Galit na ako. Galit na ako. Meron bang ganung galit? Pucha yan. Kaya ang daming kriminal ngayon eh. Kaya ang daming kriminal. Sabi ko sa inyo sa Europe, kaya ang daming magnanakaw. Kasi hindi pinaparusahan sa ibang bansa yung magnanakaw eh. Ganon din dito. Ang bait ng presidente, mantakin mo, ninakawan ka. Anong sabi niya? Gagawin na lang natin ulit. Ina niya, kala mo, sa kabulsa niya nang gagaling yung pera. Buti sana kung pera mo, yung ipang-aabono mo dyan, puta, pera na naman ng taong bayan yan eh. Mangungutang ka na naman para ipagawa eh. O, tapos, ganyan ulit ang gagawin ng mga yan. Bakit? Hindi nyo pinakukulong eh. O ako yan, mga hudas kayo, putang ina, itong kontraktor nito, ang kontraktor nito si ganito. Ang may-ari si ganito, putang ina mo, kahit saan ka magtago, hanapin kita.
Tarantado ka. Hindi ba? Ganun. At sino ang ang DPWH nag-ano nito, pumirma ng nito, ng completion nito. Putang ina mo, isa ka pa. Magtago na kayo. Siguro, putang ina, kalaboso kayo sa akin. Ganun. Tapos, ang sasabihin mo susunod, puta, tatanggalan na natin ang lisensyang hayop na yan. Ibaban na natin buong angkan yan. Sa mga nagbibid dito sa gobyerno. Tatanggalin natin lahat lahat ng DPWH dito sa lugar na to. Pati mayor, barangay, puta lahat ipapaano natin. Hindi pwedeng di alam ng mayor yan. Hihingi yan ng permit eh. Chichik ng mayor yan eh. Kung natatapos, magkakukutsaba sila dyan. Yun ang sabihin mo, hahantingin ko kayo mula umpisa, mula kapitan kagawad hanggang sa kaduluduluhan putang ina ninyo. Wala akong papatawarin, humanda kayo. Kung hindi kayo lulutang ngayon at kung hindi nyo ibabalik yung pera ng taong bayan, putang ina nyo, maniwala kayo. Lulutang kayo sa Manila Bay. Ganun ang gagawin ko. Ganun ang sasabihin ko kung talagang matibay kang presidente. May presidente ba ganyan? Galit na ako. Tatambakan ko sila ng mga kaso. Kaya lang, matagal yung kaso. Ayun nga, mangungutang na naman tayo. So papagawa na lang natin ulit yan. Bopols talaga, pucha talaga naman. Alam mo, sabi ko nga sa inyo, ngayon lang ako nakita ng ganitong tao. Putang ina, pinaglihi talaga sa manika ito. Buti pa yung manika kahit papaano. Pag sinabi mong maging piloto siya, nagiging piloto siya eh. Dadamitan mo lang siyang ganun, piloto na siya eh. Dadamitan mo siya ng engineer na siya eh. Pucha, itong tao na to, wala. Kahit anong gawin natin dito, wala tayong mahihita talaga dito. Wala, hintayin talaga natin yung 2.5 taon pa. Flood control project. Sir, nationwide yung filing, no? I'm sorry? Nationwide po yung filing ng cases if need be. Well, no, it depends on what our findings will be. So there's a legal team working on that. But in the meantime, we are continuing to go through the records of public works and all the big contractors to see kung tumutugma yung kanilang report doon sa mga sinusumbong sa atin ng taong bayan. So that's why I encourage, napaka-useful, napaka-malaking bagay at napapakinabangan namin ng husto yung inyong pagsulat sa amin, pagsumbong, padalhan nyo kami ng picture, padalhan nyo kami ng video para alam namin kung ano yung sitwasyon dun sa inyo. Bakit mo ka-aasa sa ibang tao? Ang laki-laki ng confidential fund mo. Ang laki-laki ng budget mo. Magtrabaho ka. Tama yung ginagawa mo, napuntahan mo. Pero nakita mo na wala ka pang action, oh. Hindi mo alam how to deal with your anger. Wala ka talagang pakialam. Kaya, ultimong pagiging galit, hindi mo alam gampanan. Tangina meron bang galit na ganyan? Sabi ko sa'yo, kung galit ako lang, baka lahat ng hawak ko, hinagis ko na eh. Wala talaga itong tao na to. Sobrang hina mo, sir. Sobrang weak mo. Kaya tinatarantado ka ng mga tao sa paligid mo. Ewan ko kung tinatarantado ka o pare-parehas kayong tarantado. Ewan ko. Sa totoo lang, gulong-gulong. Gusto namin maawa sa'yo. Kaya lang, nuknukan ng yabang mo eh. Nakala mo pagkagaling-galing mo. Pupuntahan natin, kung hindi ako makapunta, pupuntahan ng mga engineer natin para makapag-report sila sa atin na mabuti. At malaman talaga natin kung ano nangyari sa pondo, sino nagwaldas ng pondo, paano nangyari yun na ibigay yung kontrata dun sa mga ganyang klaseng kontratista. So that's what we're going to do. Kahapon, galing kami sa isang barangay, Suliban, medyo bukid din sir yung may flood control. Hindi ba medyo weird na mga nasa bukid din yung mga flood control? Nasa? Bukid. Well, maraming parang hindi naman kailangan. Kahit sa design. Maraming style yan eh. Number one, yung sasabihin nila, gagawin nila na napakataas ang specifications. Sasabihin, kailangan ibaon yung pilings ng 8 meters. Sasabihin, dahil malaki ang tubig. Hindi naman totoo. Hindi naman malaki ang tubig doon. Hindi naman kailangan magkaroon na... Alam mo naman pala eh. Di ba alam mo naman pala eh? Bakit hindi ka pa nun kumilos? Alam mo naman pala ganun ang style nila. Bakit ngayon ka lang nag-iiyak? Na
flood control doon o maliit lang yung flood control. So ang gagawin nila yung tama. Pero ang charge nila sa gobyerno, malalim. So, isa yun. Yung ganito, ghost project, kahit na nakakompleto, etc. Report nila sa public works, kompleto, walang ginawa. Maraming teknik eh. Tapos siyempre, nakita ninyo dun sa kabilang bayan. Tama, yung simento, nipis-nipis. O, di ba? Wala. Hindi ganyan magalit, sir. Oh, papakitaan kita kung papaano i-address yung tao. Paano, ha? Sabi nila na mamamatay tao ako, baka talaga. Ang hiningi ko lang, stop. And I will fix government. Corruption must stop. If I'm into the presidency for 2 weeks, tapos walang maniwala sa akin, walang susunod, then even if you give me 10 years, I will not be able to do it. Pero ako kasi sabi ko, ordinaryong tao lang ako, ayaw kong mapahiya. Diba? Yun yung sinasabi natin. Na kapag ka ang presidente ganito ka lambot kay Bongbong, even if you give him his lifetime, his remaining years of his life, walang magagawa ito. Maniwala kayo. Walang magagawa ito. Kahit pahabain mo, gawin mong 30 years. Tangina, walang magagawa ito. Kung walang nagawa ito sa unang 3 taon, wala nang magagawa ito sa susunod na 3 taon niya. Oh, sabi nga ni ni Duterte, kung wala akong magagawa sa loob ng 2 buwan, wala akong magagawa sa loob ng mas mahabang panahon. Oo. Ganun po talaga. Kapag may ipinatupad ka, kailangan agad-agad, kailangan matibay, kailangan firm. Hindi pwedeng ganyan. Kailangan talagang mag-i-assert mo yung kapangyarihan. It is within the power of the president to impose. To impose. Sabi ko nga sa inyo, yung ginawa ni Pangulong Duterte na tinakot niya yung mga kriminal, that's within his right at nasa trabaho niya yun na takutin lahat ng kriminal. Diba? Papaano si Pangulong Duterte gumalaw noong dyan sa airport? Noong may tanimbala, anong ginawa ni Pangulong Duterte? Sabi niya, putang ina nyo tatanggalin ko kayong lahat kapag hindi kayo nagsipagtinuan dyan. Oh, hindi ba nawala yung tanimbala agad? Oh, anong sinabi niya? Kapag noong nagpunta siya doon sa airport, nakita niya yung mga tao nakasalampak sa sa simento, yung mga OFW. Nagalit siya. Sabi niya, ano 'yan? Gusto ko hindi niyo tinatrato yung mga Pilipino na ganyan. Gumawa kayo ng ng lugar. Kung walang lugar, putya, yung Jollibee, tanggalin nyo yan. O yun ang ginawa, sinabi niya. Tanggalin nyo yung Jollibee dyan. Lagyan nyo ng mga upuan yan para may upuan yung mga tao. Hindi pwedeng walang upuan yung mga tao. O syempre, sabi nga ni Tugade, magpo-procure ka na naman ng upuan. It will take time para lang sa mga bidding. Kaya ang ginawa ni Tugade, out of his own pocket, dahil sa takot niya kay Pangulong Duterte, inabunuhan niya yung mga silya, extra na silya. Nag-order siya. Ni-reimburse na lang niya. O nag-order siya ng mga silya para lang may maupuan yung mga tao. Kasi nga sabi ni Duterte, pagbalik ko dapat wala na yan ha. Wala akong pake kung sino yung mga may renta dito sa airport natin. Tanggalin nyo yan. Mas importante yung mga tao kaysa sa kita. O hindi ba anong ginawa? Nagkaroon ng upuan. Ang dami ng upuan ngayon sa airport. Kulang pa din. Pero nagkaroon ng upuan. Ganon si Pangulo. Pagka yung mga pulis, anong ginagawa niya sa mga iskalawag? Pinupuntahan niya siya mismo. Putangin na nyo Pasalamat kayo. Merong camera. Kung walang camera, pinagsasasampal ko kayo. Kayo, lahat kayo, magpupunta kayo sa Mindanao. Hindi ba ganon ang ginagawa niya? Ganyan ang leader. Hindi yung, I'm more than disappointed. I'm angry. Kita mo yung yung gumaganong-ganon lang. Walang katuturan. Kaya pag sinabi kong huminto kayo. And for those really, alam ko na, I have one word for all of government dito sa Pilipinas. Stop. S-T-O-P. Just stop. Just obey the law. And for the civilians, wala kong hingin. Sabi nila, may extrajudicial killing.
It's not that, it's really the interest of the country. Gagawin ko po yan. I will stop corruption, walang droga, kung maaari lang, maubos ko. Pati tao, okay lang sa akin. Sabay O, di ba ganyan? Uubusin ko kahit tao. Wala akong pake, basta maayos ko. Yun yung sinasabi natin, sir, na dapat assertion. Kailangan firm. Hindi pwedeng iuungol-ungol ka, hindi pwedeng lilinga-linga ka, hindi pwedeng ganun. Kasi, putang ina yan, unless kasapakat ka, kaya malambot ka, or talagang mahinang nilalang ka lang. Kaya totoo yung sinasabi ni Pangulong Duterte na mahinang nilalang ito. Walang alam ito. Yun yung sinasabi niya noong 2021. Sabi niya pagka nagkaroon ng kalamidad, tignan mo, hindi alam ang gagawin yan. True enough. Ganun talaga. O mantakin mo, hindi rin niya kayang i-manage pati yung galit niya. This is how you're supposed to treat this is how you're supposed to this is how you're supposed to communicate sa mga kriminal sa Pilipinas. Diyos ko po. So syempre, hindi ba, sandamukal yung mga sandamukal yung mga issues ng bayang Pilipinas. Ang daming mga lumalabas at involved dito, mga bossing, yung involved dito yung mga yung mga congressman, involved dito si Martin Romualdez. Dahil sabi niya nga daw let us be transparent. Walang itinatago, pero nung hinahanap yung report ng small committee, hindi makita. Walang tinatago, pero hindi makita. Anak ng tinapay naman talaga. So ngayon, mga bossing, meron silang bagong pautot. May bago silang pautot para yung isip ng tao mahati. Dahil ang dami talagang lumalabas ngayon na mga report, pictures, videos online na nagpapakita na talagang tinatarantado tayo ng DPWH na yan. So syempre, para medyo makalimutan ng konti, pasok natin si Pastor. Dati merong bantag. Pagka may iskandalo sila, si bantag. Pag may iskandalo sila, si bantag. Nung hindi nila mahanap si bantag, si Tebes naman. Pag may iskandalo sila, si Tebes. Pag may iskandalo sila, inuurot nila si Tebes doon sa Timor-Leste. Napauwi na nila, napakulong na nila. So wala na, hindi na nila magamit si Tebes ngayon. Si Pangulong Duterte, ganun din. Pag meron silang issue, ICC. May issue, ICC. Napadala na rin nila si Pangulong Duterte ron. Hindi nila alam kung paano nila i-divert yung isip ng mga Pilipino sa issues na kinakaharap natin ngayon. Eto na. Puta, sino pa ba nandito? Ay, si Pastor. Sige, sabihin natin si Pastor hinihingi ng Amerika. Alam naman to ng media na may kaso rito si Pastor Apollo Kibuloy na kinakaharap. Kaya nga sumuko si Pastor Kaya nga siya sumuko kasi nga ang pangako sa kanya, hindi siya dadalhin sa ibang bansa, extraordinary rendition, haharapin niya yung kaso sa korte. May kaso na dito sa korte. Na-deny pa nga kamakailan lang yung pagpo-post niya ng bail Hindi ba? So, bakit natin biglang isa-surface yung extradition request ng US? Alam naman natin for a fact, even last year, alam naman natin na gusto talaga siyang makuha ng US. Pero ganito katarantado ang mainstream media. Ganito kahayop ang mainstream media. Sabay-sabay sila. Lahat, pare-parehas. Breaking news. Breaking news. Na breaking news? Saan ka makakita ng breaking news? Hunyo pa. June pa daw ni request. August na ngayon, matatapos na. Breaking news pa din. Tangin na tong GMA7 na to. Alam ninyo, alam ko naman na bayaran talaga yung mga media na yan. At inggit na inggit ang media sa SMNI. Katulad yan, kasi nga, doon sa Hague, binababoy ang mga mainstream media doon. Kasi galit na galit talaga yung mga Pilipino sa Hague, sa mainstream media, ABS, GMA, TV5. Inis na inis sila doon. Minsan nga daw nagsusumbong na yung mga reporter doon ng ibang network
sa pulis dahil daw hinaharas sila ng mga Pilipino doon. Ihaharas ba kayo ng mga Pilipino kung nagugustuhan yung mga pinaggagawa yung mga hayop kayo? Umantakin mo, dapat nakafocus tayo dito sa mga anomalya sa gobyerno, tapos biglang ipapasok din si pastor. Ipapasok mo si pastor dahil meron daw extradition request. Alam nyo naman na kahit may extradition request at noon pa naman gusto talaga siyang makuha ng Amerika because of extraordinary rendition, dahil nga ang daming kaso ni pastor sa Amerika, nagsisipag-dismissan na nga eh. Di ba nga, nagsisipag-dismissan na yung mga kaso niya doon. Diyos mio naman. O, ibig sabihin, mahina yung kaso doon. Kaya nga, ilang mga kaso na yung mga na-dismiss doon. Gusto siyang kunin ng Amerika. Alam na natin yun. Pero alam din naman natin na hindi siya pwedeng kunin dahil meron siyang kaso dito sa Pilipinas. Sinabi na nga ng DOJ yun eh. Ba't binabalita nyo pa yan? Ibig sabihin, talagang ginagamit lang nila si pastor para ma-divert itong mga issues ng bayan natin. Ano bang kailangan para ano? Anong kailangan para tayo ay ano, para ikaw ay ma-extradite? Dahil lang pinost ko yun kanina eh. Ano ba yung mga kailangan para ma-extradite ka? Eto, iisa-isahin natin para lang maintindihan ninyo na ito talagang ito talagang mainstream media. Bayad talaga tong mga to ng mga kongresista. Oo, sigurado ako bayad talaga ng mga kongresista to. Bakit? Ay, kita mo biglang sino nagpalutang? Sino yung nangungulit na pag-usapan to? Romualdez sa Amerika. Ayan ang extradition, kailangan muna mag-request ng foreign state. Tapos dadaan sa DFA, i-review ng DFA, and then idadaan sa DOJ for evaluation. Tapos after ng DOJ, examine ng DOJ, ifa-file pa yan sa RTC. Ifa-file pa yan sa RTC. Pag i-file yan sa RTC, considering na wala kang kaso dito sa Pilipinas. Pag final pa yan sa RTC, bibilang yan. Siyempre, pagka nag-decide ang RTC, may motion for reconsideration yan. Sanda mo ka lang ng dumating ng Supreme Court yan. Tapos kailangan, pirmado, aprobado ng presidente yan. Ang problema nga, mag-a-apply itong ruling na ito kung wala kang kaso sa Pilipinas. Alam nyo ba, na isa sa mga rason nga kaya nga hindi pa dinidismiss noon yung mga kaso na yan, as in totally dismissed, kasi meron ng tawag dito, yung kaso na yan, dismissed na yan. Nag-appeal lang. Kaya nga hindi pa nire-reject yung appeal. Kasi nga isa yun sa mga rason para hindi siya mapadala dun Dahil wala naman talagang kwenta yung mga kaso niya dito sa Pilipinas may kaso na siya dito. Dinidinig na, nakakulong na nga siya. Hindi pa nga nakakapagpiyansa. So bakit natin isi-surface itong usapin na ito? Isang smoke screen na naman ito. Isang pagtatakip na naman ito. And this is an attempt para guluhin na naman ang isip ng taong bayan. Ang masaklap, itong media, pumapayag sila na ginakasangkapan sila para yung mga tao malihis ang atensyon doon sa talagang totoong issue ng bayan natin Pilipinas. Diyos ko po. Pakinggan natin itong ibabalita ni Mel Chanco na walang kakwenta-kwenta. Hinihiling ng Amerika na i-extradite o ilipat sa kanilang jurisdiksyon si Pastor Apollo Kibuloy. Ayon sa isang source ng GMA Integrated News. Ayon sa isang source. Source? Sinong source? Nakatutok si Salima Refra. Hinihingi na raw ng US ang extradition ni Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy para harapin ang patong-patong na mga kaso niya doon. Ayon sa ilang government sources na nakausap ng GMA Integrated News, nai-transmit na raw ng US ang mga dokumento patungkol dito sa Department of Justice itong Hunyo. June pa. Nung June, July, August, magsi-September na. Ngayon nyo lang inilabas yan.
Di ba kung ako yung GMA, biglang may tumawag na source. Bakit? Kasi si pastor, ganto, ganyan. Hinihingi ng Amerika. Ganun ba? Hihingi ng Amerika, may kaso dito. Hindi naman pwede yan. Alam mo kung June pa, nakuha na to ng DOJ, kaya nga hindi to lumabas tong issue na to. Kasi alam din ng DOJ na hindi pwede. Alam ng DOJ na hindi pwede kasi may kaso siya dito sa Pilipinas eh. So, kung talagang nasa DOJ na itong extradition request na to, the fact na hindi nila inasikaso ito, dahil walang kakwenta-kwenta yung balita na yan. Tapos gagawin yung balita ngayon, anak ng tinapay. Ito, kaya wala nang nakikinig, nanonood sa mainstream media dahil sa mga ganitong dahil sa mga ganitong katarantaduhang ginagawa nila. Mantakin mo June pa, miski ako, June pa? August na ngayon, matatapos na, magsi-September na, 2 buwan na yan. So walang kwentang balita yan. Pag-usapan natin yung mga dike na bumigay, yung mga flood control project, yung mga congressman na kawatan, yung mga mayor na kupal, yan ang pag-usapan natin, hindi yung extradition ni pastor. May kaso na siya dito, harapin niya yung kaso niya dito, ganun lang yun. At saka kung sakali man, halimbawa, wag naman sana, pero alam naman natin, hindi naman masisintensyahan talaga si pastor, o hindi siya masintensyahan dito. Doon pa lang magsisimula, pero dadaan yan doon sa proseso. And kung halimbawa man, worst case scenario, masintensyahan si pastor dito, bubunuin niya muna yung sentensya niya bago yung extradition ng Amerika. So ganun yun katagal. So hindi siya ganun ka-importante, hindi siya ganun ka-urgent. Besides, hindi naman tayo nagmamadali pag sa Amerika. Masyado kayo pagka sa Amerika, taing-tay kayo magbalita. Seryoso raw ang Amerika sa kanilang extradition request at gumagawa na ng mga kinakailangang hakbang. Seryoso talaga sila. Mantakin mo, nakipag-collaborate nga sila sa gobyerno natin eh. Di ba? Nakipag-collaborate sila sa gobyerno natin para hulihin ito last year. Mag-iisang taon na po, mga bossing. Yung KOJ siege na 16 days, mag-iisang taon na. Nakipag-collaborate ang gobyerno natin sa Amerika para makuha ito si pastor at ibigay sa kanila. Hindi nga sila nagtagumpay dahil na-check, na kita ni pastor kung ano yung galawan nila. Hindi ba? Kaya nga naging PNP chief si Tory. Dahil dyan ang dami nating nakikitang mga Amerikano nung nandoon tayo. Dami natin nakikita mga Amerikano. Dami natin nakikita mga helicopter na wala naman tayo nun. Ang daming foreign entities na tumulong dyan para mahuli lang si pastor. Hindi nila nahuli dahil check yung mga gawain nila. At noon pa, alam na ni pastor na talagang plano siyang ipapatay ng Amerika. Ngayon, nandito na siya sa Pilipinas, nakakulong siya at dinidilig na yung kaso. Tapos isa-surface nyo na naman to. Alam na ng taong bayan yan eh. Noon pa nga namin sinasabi na Amerika talagang may gusto sa kanya. Gusto talaga siyang makuha. Alam na namin yun. Last year pa alam na namin yun. Tapos ngayon na ibabalita na itong gunggong ng GMA na to. Ang gobyerno ng Pilipinas para mapaharap si Kibuloy sa hustisya. Alam na rin daw ng Malacanang ang extradition request na ito ng Amerika. Alam talaga. Siyempre silang maglalabas niyan. Mukha na silang abnormal sa mata ng tao eh. Siyempre kailangan nilang pagtakpan lahat ng mga kabulastugan nila, yung drug scandal ng asawa niya. Mantakin mo meron kang umamin na staff na nagko-cocaine siya. Tapos hanggang ngayon staff mo pa din siya. Ano ibig sabihin yan? Diba? Basura itong mga nandiyan sa Malacanang, sobrang basura. May empleyado ka na adik, hanggang ngayon empleyado mo pa rin. Namatayan na nga ng asawa. Dahil sa kakahit-hit, pucha, hanggang ngayon, nandiyan pa rin. Pasweldo pa rin ng taong bayan, saan ka naman? Diba? Walang delikadesa tong mga to. Kaugnayan sa patong-patong na mga kaso, kabilang na ang conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud and coercion, sex trafficking of children, conspiracy at bulk cash smuggling. Si Kibuloy ay malapit na kaibigan at naging spiritual diba? Kailangan ikukunik kay Duterte na naman. Malapit na kaibigan at spiritual advisor ni Duterte. Siyempre, tayo na itong GMA na ito. Alam na namin yung style na yan. Hindi na yan pumapasa. Pag ginamit mo na yung mga same tactic, pag paulit-ulit mo nang ginagamit, nagiging normal na lang. Sa totoo lang, wala nang naniniwala sa inyo. Advisor ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nang tanungin namin tungkol dito sa Philippine Ambassador to the US, Jose Manuel Romualdez, sinabi niyang isinumite na ang extradition documents si Kibuloy. Siyempre, kailangan iligtas niya yung pinsan niya.
Oo yung pinsan niya na ano ngayon na-highlight ngayon dahil sa mga kabulastugan nila O syempre, kailangan gumawa siya ng something na medyo yung tao malilihis ng landas. Dahil alam, putay na itong mga banateros na to, mga ano yan, mahal na mahal si pastor niyan para dito sila dumipensa kay pastor, yung flood control, makakalimutan nila, hindi. Araw-arawin natin yan. DOJ para sa pagpuproseso. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, aalamin daw niya ito. Nakakulong ngayon si Kibuloy sa Pasig City Jail para sa mga kasong qualified human trafficking at child sexual abuse na dinidinig sa Pasig at Quezon City RTC. Ang tanong ngayon, maaari bang ma-extradite si Kibuloy kung may kinakaharap itong mga kaso sa Pilipinas? Ayon kay Justice Spokesperson Asek Miko Clavano, karaniwan raw na hindi pwedeng ma-extradite. Alam nyo naman yan Alam nyo naman na hindi pwedeng ma-extradite dahil may kaso pa siya dito. Tangin na itong GMA na to, nagtatanga-tangahan kayo. Meron naman kayong abogado dyan Pwede nyo namang itanong Babalita pa ba natin to? May balita yan Obvious naman, alam naman ng tao yan, kahit nga tangang Pilipino, alam na hindi pwedeng extradite yung tao na may kasong aktibo dito sa Pilipinas. Kaya lang, kailangan nilang gawin, kailangan nilang ilabas yung balitang yan kasi nga, utang ina, may mga palamon ng mga hayop na yan palamon ng mga kawatan sa gobyerno, mga putang ina niyan. Kaya kailangan nilang sirain ulit si Pastor Apollo Kibuloy. Style nyo bulok. Ayan sinabi na nga na malabo yun. Malabo. Although, alam naman natin, sinungaling to mga hayop na to. Kahit naman illegal, gagawin nito mga punyeta na to Ginawa nga nila kay Pangulong Duterte yan, kahit illegal, pinatapon nila dun Mano ba naman gawin ulit nila yan kay Pastor Apollo Kibuloy? Pero pag ginawa nila yan, tingnan ninyo. Talagang sabi nga nagpamigay na sila ng isang citizen sa ibang bansa. Magbibigay na naman sila ng isa. Tangina, once is enough. Pagka dinalawan nyo pa yan, tingnan nyo talaga. Sabi ko nga sa inyo, wala na kayong lusot dyan. Okay, Pangulong Duterte, hindi pa nga tapos yung issue ninyo tapos nagbabalak na naman kayo rito kay Pastor. Wala na. Pambababoy na talaga yan sa hustisya ng Pilipinas. Magbabayad na kayo ng malaki niyan. Diversion lang yan. Huwag tayong magpapabudol sa mga hayop na yan dahil yan. Sabi ko nga sa inyo, kaya ako mura ng mura dahil inis na inis ako sa ginagawa nila sa bayan natin Pilipinas. Gigil na gigil ako, ganito magalit. Hindi yung ungol lang ng ungol. Kaya maraming salamat mga boss. Magkita-kita po tayo ulit sa susunod na vlog. Mabuhay po kayo at kung meron kayong mga anomalyang nakikita dyan, ipakalat ninyo, gamitin ninyo mga social media ninyo at maglaglag kayo ng pangalan ng mga tao para talagang mapahiya ang mga punyetang mga magnanakaw na yan. Mabuhay kayo. See you again soon. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan,
sa